Ayan, hello sir. Good evening po. Ba't andito ka? Ayan. So start po tayo sa basic versus applied research. Ayan, start tayo. So basahin na lang muna natin. Basic research is conducted to increase fundamental knowledge and understanding of phenomena without immediate practical application. Okay, sa madaling sabi, kapag sinasabi nating basic research, ayan, sa madaling sabi, kapag sinasabi nating basic research, ito ay tumutukoy sa mga research na kung saan gumagawa ka ng research, ang purpose mo is para mapalawak lang ang iyong knowledge. Ulitin ko, gumagawa ka ng research, ayan, nagre-research ka, ang intention mo, ayan, is para, ayan, mapalawak lang yung knowledge mo. Hindi ka gumagawa ng research kasi nga may gusto kang gawan ng solusyon or what. Ang pinakaano mo lang dito, mapalawak lang ang yung knowledge. Meanwhile, sa isa, ayan, yung applied research naman, gagawin mo to kasi nga may problem kang gagawin. May problem kang nais na bigyan ng solusyon. Ayan, kung basahin natin, applied research is aimed at solving specific practical problems using that knowledge. So, ang example niya na yan, okay, ang example nito, kapag applied research, ito yung mga type of research na kung saan kapag may resulta na, ayan, madali mo na lang siyang nagagawa in real life. Okay? Para hindi kayo mahilo, para hindi mahilo, basic research, okay, nagre-research ka para mapalawak ang iyong kaalaman. Meanwhile, applied research, ayan, nagre-research ka, ang purpose mo what? Anong purpose natin kapag applied research? Kasi nga may gusto tayong problema na ayusin. May gusto tayong ayusin na problema. Practical problems na pwedeng ayusin. Ayan, I hope na-gets po siya. Ayan, shout out. Funny. Ayan, hello po. Ayan, Fadsara Amat, Tarda Mudalin, mga best friend ko to. Tapos naman siguro kayo. Ayan, LPT na kaya nung ginagawa nyo dito, hoy. sige. Napatambay lang mga friend ko. Sige lang. So next tayo. Ayan, isa sa mga basic din na lumalabas sa board exam na kailangan yung tandaan is yung quantitative research pati qualitative research. Minsan kasi sa board exam, pinapalabas din yung dalawa eh. So, kaya ko siya ina-explain pa rin kasi nga kapag lalabas siya sa board exam para if ever lalabas siya sa board exam, iisipin nyo siya not as item na kailangan nyo pang pag-isipan. Kasi kapag lalabas siya sa board exam, ang gusto ko, ayan, nakikita nyo siya as bonus na lang. As bonus na lang. Kasi nga, easy na rin siya. Katulad ng basic research at applied research, itong qualitative at quantitative research, madali siyang ma-identify. Ulitin ko, madali po siyang ma-identify. So, start tayo. Ayan, qualitative and quantitative research. So, qualitative, i-check nyo na lang po yung term na quality. Okay? Tapos, ang quantitative naman, ayan, quantitative, ayan, pakikuha na lang po yung nasa una ng word quantity. Okay, start tayo sa qualitative at quantitative. Ayan, kapag sinasabi natin qualitative research, ayan, basahin ko muna, focuses on exploring and understanding meanings, experiences, and concepts through non-numerical data. So, paano ba lumalabas sa board exam? Okay? Kapag tinatanong sa board exam, ano daw type of research, ano daw yung klase ng research or approach ng research na kung saan hindi siya gumagamit ng numerical data. Okay? Anong example nito? Interview. Ayan. Interview. Example niya po yan. Ayan. Basta lahat, okay, ito yung paggawa or pag-research ng hindi gumagamit ng data. Kasi kapag may data na po sa research ninyo, ayan, gumagamit ng data and everything, sabihin na natin, nagpa-survey ka, basta may any mathematic na related na data, ayan, ang tawag dyan quantitative. Kasi nga, quantity, numbers. Ulitin ko, kapag may numbers, quantity, quantitative. Ayan, ulitin ko ulit. Basta quantitative, okay, may kinalaman na data dyan, may kinalaman na numbers dyan, may statistics dyan. Okay, kapag qualitative, from the word itself, quality.
Quality lang, walang data. Walang data, puro words. Ayan, ang example niya, pinaka-best talaga na binibigay sa board exam din as example, ano daw? Interview. Okay, interview. Okay, wala namang data sa interview. Babasahin mo, pakikinggan mo, itra-transcribe mo, that's it, yun na yun. Pero kapag sinasabi natin quantitative data, ayan, may data, kailangan mong interpret, kailangan mong isolve, kailangan mong gawin this and that. Ayan. So marami sa quantitative research. So qualitative and quantitative, easy lang po, easy lang po. Ulitin natin, basic research. Gusto mong mag-research kasi gusto mong mapalawak ang iyong knowledge. Ayan. Applied research, ito yung pagre-research mo kasi nga, paano ito? Ito yung pagre-research mo kasi nga may gusto kang isolve na practical problems. Next tayo, qualitative pati quantitative. Kapag sinasabi nating quantitative, quantity kasi nga, ayan, ito yung research na may involvement ng numerical data or numbers. Pero kapag sinasabi natin qualitative research, wala pong numbers dito at all. Okay? Wala pong numbers at all. Ayan. I hope na-gets nyo. Ayan, hello po Ma'am Kisma Ambali. Ayan, andito na naman. Laro talaga to. Hi Ma'am Kisma Ambali, I miss you po. Ayan, shout out. Ano to? Najir Amano, pinagloloko mo ako, dog show ka talaga. And hi Ma'am Hadzlina Buddas here. Ayan, so dito po tayo, start po tayo. So meron na po tayong 4 na concept na natalakay. Ayan. So ngayon papasok po tayo dito sa dependent and independent variable. Okay, papasok tayo sa dependent and independent variable. Wait lang. Ayan, sige, continue tayo. Okay, may inayos lang ako sa GC. Okay, yung mga babies ko sa GC, ayan, paki-share nyo na lang yung live sa mga classmates ninyo para isahan na lang din yung review natin sa research since na-promise ko man to sa inyo. So, ito yung mga topic na hindi ko na ituro, research pati teaching approaches. Ayan, hindi ko naturo sa inyo face-to-face yung teaching approaches. So, dito na lang siguro sa live. Okay, pero magsaset tayo ng schedule for that. This night research na lang muna tayo at itry nating tapusin at magbibigay tayo ng siguro konting questions relating dito. Okay, papasok tayo ngayon sa dependent and independent variable. Okay, so here may pinapalabas akong research title, Impacts of Using Social Media Sites to the Academic Standards of Grade 9 Students in Learning Social Studies. Ayan, so say for instance yan po yung research title natin. Ulitin ko, ang research title natin is Impacts of Using Social Media Sites to the Academic Standards of Grade 9 Students in Learning Social Studies. So easy lang naman po yan silang dalawa. So meron tayong dependent variable and independent variable. Paminsan kasi sa board exam, ina-ask tayo kung ano yung dependent variable, anong purpose nito, sinong nakakatayo daw ng mag-isa, si independent variable mo or dependent variable ba, sino ang nagre-rely sa isa, ayan, or bibigyan tayo ng example, may title, ganyan, ipapahanap sa atin kung sino yung dependent variable or independent variable sa dalawa. Ganyan lang po yan siya. So, ang ginawa natin, dito, nagbigay ako sa inyo ng title, Impacts of Using Social Media Sites to the Academic Standards of Grade 9 Students in Learning Social Studies. So, ang gagawin natin ngayon, ayan, hanapin natin kung sino yung, kung saan dyan yung independent variable at saan dyan yung dependent variable. Okay.
Para hindi tayo mahilo, start muna tayo sa independent variable. Okay? Ang independent variable po dyan is yung use of social media sites. Ulitin ko po, ang independent variable dyan is yung use of social media sites, habang ang dependent variable naman is academic standards of grade 9 students in learning social studies. Ayan, alam ko medyo nahihirapan kayo dito, pero easy lang po talaga to siya. Easy lang po talaga to siya. Okay? Kapag sinasabi nating independent variable, ayan, kapag sinasabi nating independent variable, it can be manipulated at siya yung sanhi. Okay? Siya yung cause. Ulitin ko, kapag sinasabi nating independent variable, it can be manipulated at siya yung sanhi. Kapag sinasabi natin it can be manipulated, ano ito? Easy lang po. Okay? Kapag sinasabi nating it can be manipulated, pwede po siyang galawin. Okay? Isipin niya na lang, kayo po ang gumagamit ng social media. Okay? Kayong estudyante na grade 9. Okay, kayong gumagamit ng social media, syempre, pwede mo siyang galawin. Ilang oras ka gumamit ng social media? 1 hour ba? 2 hour ba? 3 hours ba? Or 4 hours? Okay, for short, nagagalaw mo po siya. Nagagalaw mo siya. Meanwhile, ayan, etong dependent variable po, hindi po siya nagagalaw katulad ng independent variable. Kung i-check ninyo, ang dependent variable natin, academic standards of grade 9 students. Ang grado ba natin, ang grado ba natin kapag 89, pwede natin gawing 90? Syempre hindi, kasi computed na yun. Yun na yun siya. Kasi naging ganun yung grado mo, okay? Naging ganun yung grades mo, kasi nga, nakadepende siya sa sa paggamit mo ng social media. Okay? Impact siya or effect siya ng paggamit mo ng social media. So, dependent variable po ang tawag dyan. For short, yung independent variable, siya yung pwede mong galawin, siya yung nagagalaw, siya yung nagagalaw, pero yung dependent variable, nakarely lang po siya sa independent variable. Ulitin ko, independent variable, kaya niyang gumalaw ng mag-isa. Okay? Kaya niyang ayusin, kaya natin siyang hawakan, i-control for short. Kaya natin siyang i-manipulate or i-control. Ang dependent variable, hindi po siya nako-control kasi umaasa lang po siya, ayan, sa independent variable. Ang academic standards, ang standards ng academics ng mga grade 9 ay nakadepende po sa paggamit nila ng social media. Okay? Kaya cannot be manipulated at effect na po siya. Ayan, nagets po ba? Nagets po ba? Ayan, yung mga anak ko sa GC, ayan, nagets nyo pa ang difference between independent variable and dependent variable? Paki-comment nyo lang po. Ayan. Miss you din, Tardeng. Love you. Ayan, I miss you, Tarda. Ayan, matagal na rin kitang hindi nakikita. Ayan. Najir, I miss you rin. Ayan, si Kyle, rin tong SK na to. Sige, sige. I hope na gets po ng mga estudyante kong totoo na andyan na nanonood sa live. Ayan. Sige, sige, sige. Sige, wait lang. Hingi ako ng 1 minute. Ayusin ko lang sa GC. Why? Kaya pala nahirapan pumasok yung mga anak ko sa GC kasi nga naka-friends of friends. Sorry. Di ko siya na-public. Di pala na-public. Sige, sige. Sorry. Sige, sige, sige. Habol tayo. Habol. Sige. Yung mga ibang kapapasok lang. I'm so sorry kasi ngayon ko lang na public.
Sorry, sige. Balikan ko na lang siguro yung mga kakapasok lang ng mga anak ko dyan na galing sa aking GC. Ayan, balikan ko lang ng saglit. Ayan, pero pasadahan na lang. So, kanina na topic po namin yung basic and applied research. Ayan, ulitin ko po. Basic and applied research. Kapag sinasabi nating basic research, ayan, okay, sa mga sorry. Sa mga basic research, ayan, kapag sinasabi nating basic research, ito yung nagre-research ka kasi gusto mo lang pong mapalawak ang iyong understanding. Ulitin ko po, ito yung type of research na nagre-research ka lang kasi gusto mo mang mapalawak yung understanding mo. Hindi ka nagre-research kasi may gusto kang problem na bigyan ng solusyon. Okay? Next, ayan, applied research naman. Kapag sinasabi nating applied research, ayan, yung primary focus nito, ayan, is yung pagre-research. Okay? Ito yung paggagawa ng research or yung pagre-research mo kasi may gusto kang problem na bigyan ng solusyon. Kaya magkaiba po ang basic research sa applied research. Next, meron tayong qualitative and quantitative research. Pasadahan na lang natin. Kapag sinasabi nating qualitative research, ayan, ito yung type ng research na hindi po gumagamit ng numbers. Walang data dito. Okay? Kasi nga, ang primary focus ng qualitative research po, ayan, is kinukuha yung experience po. Okay? Kinukuha yung karanasan ng mga tao. So, malamang sa malamang, kapag sinasabi natin qualitative research, more likely, ano talaga siya? Ang primary example talaga kailangan natin ilagay dyan or ilagay sa utak kapag qualitative research, ang pinaka-best example na pwede natin ilagay dyan is, interview. Yes. Next is quantitative research. Kabaliktaran niya ng qualitative research. Kasi kapag sinasabi nating quantitative research, ayan, may number na yan. Kasi qualitative nga, di ba? Quantity. Quantitative or quantitative from the word itself, quantity. May numbers. Okay? May numbers siya. Okay, so ang pinaka-best na example na ilalagay natin dito, ito yung pagre-research na may gamit na Yes, survey. Very good, very good. Ayan. So, medyo mabilis lang to, pasadahan lang to kasi nga binabalikan lang natin to kasi nga yung iba na late na mga kaklase natin. Next time, meron tayong dependent and independent variable. Ayan. So, meron tayong dependent and independent variable. So, paano ba tong dependent and independent variable? Easy lang to. Okay? Easy lang to. Kapag sinasabi nating dependent variable, nakarely po siya sa independent variable. Okay, medyo nakakahilo ba? Medyo nakakahilo. Yung dependent variable, nag-rely siya sa independent variable. Okay, kapag sinasabi nating independent, alam nyo yan lahat. Ano bang ibig sabihin ng independent? Kaya mong mag-stand alone. Kaya mong, okay, tumayo ng mag-isa. So, ganito lang din po sa research. Okay, may mga variable, okay, may mga concept, paano ba? In easiest words, may mga bagay sa research, ayan, na kaya nilang mag-stand alone. Okay? Variable ang tawag dyan. Okay, may mga bagay rin or parts ng research na nag-rely lang siya sa independent variable. Okay? Dependent ang tawag dyan. So, dito, pinapakita natin yung title. So, meron tayong impacts of using social media sites to the academic standards of grade 9 students in learning social studies. Okay, gaya ng sabi ko, dito meron tayong dependent variable, meron tayong independent variable. Ang independent variable natin dito is use of social media sites. Mamaya explain ko kung bakit siya yung independent variable. Next po, meron din tayong academic standards of grade 9 students in learning social studies. Siya naman po, ayan, yung dependent variable. So, nag-rely lang siya sa use of social media sites. So, bakit ba use of social media sites ang independent variable dyan sa title na yan? Kung makikita ninyo yung title, okay, siya lang kasi yung siya yung reason. Okay? Siya yung cause. Okay? I-check mo naman ang dyan, social media, paggamit ng social media, pati yung academic standards ng mga bata. Ang academic standards ng mga bata ay nakarely sa kung paano gumamit ang mga bata ng social media. Ulitin ko, ang academic standards ng mga bata, ayan, ang standing nila sa school, ayan,
ay nakarely sa kung papaano sila gumamit ng social media. Sa madaling sabi, ang dependent variable ay yung academic standards kasi nakarely sila sa independent variable which is the use of social media sites. Next po, ang use of social media sites, dyan sa title niyan, siya lang po yung pwede nating galawin. Siya lang po yung namamanipulate. Okay, ulitin ko, siya lang yung namamanipulate. Kasi nga, ang social media, pwede mo siyang i-control. 1 hour ka gagamit, 2 hour ka gagamit, 3 hours ka gagamit. Nakadepende yan sa bata. Nakadepende yan sa users. Kaya it can be manipulated. Kaya siya yung independent variable. Meanwhile, ang dependent variable, ang example natin dito is academic standards. Ayan, hindi naman po nating mabago. Hindi natin kayang mabago ang academic standards nang siya lang mag-isa. Kaya nakarely siya sa kung papaano ginagamit ang social media. I hope nagets po yun siya ng karamihan. Nagets po ba? Ayan. So, next tayo. So, meron na tayong 6 na concept na natalakay. Ayan, 2 times pa nga nating tinalakay yung concept na ito. Papasok tayo nga sa basic terms ng social studies. Ayan, lumalabas po sa board exam ang theory. Ayan. Kapag sinasabi nating theory, ano ba ito? Basahin ko na lang siguro, no? Ayan. Kapag sinasabi nating theory, it is a systematic explanation of an aspect of the natural or social world based on a body of evidences. Okay? Easy lang naman po yun siya. Paano siya lumalabas sa let? Alam naman natin siguro, no? Ayan, ang pinag-aaralan natin kasi, okay, syempre, let review to eh. Ang pinag-aaralan natin dito, kung paano siya lumalabas sa board exam. Okay? Ano yung mga keyword na kailangan nating tandaan at paano talaga siya lumalabas sa board exam. So, kapag sinasabi natin yung theory, ayan, ang pinaka-keyword kasi dyan, systematic explanation. Ulitin ko, kapag theory kasi, kapag inaasya sa board exam, ang keyword talaga na makikita natin sa question itself is the word systematic explanation. Kasi nga ang theory, ayan, nabubuo lang yan kapag may sapat na ebidensya ka, ayan, okay, may sapat na ebidensya ka, okay, na na-observe mo siya ng maayos, ayan, alam mo kung paano siya nangyayari and everything. Kaya nga, systematic explanation, okay, ng mga phenomena na nangyayari sa mundo. That's the time na hanapin niyo po yung theory. Next, meron tayong hypothesis. Ang hypothesis po, magkaiba pati assumption. Okay, ulitin ko. Ang hypothesis po, magkaiba pati ng assumption. Kasi ang assumption po, ito yung accepted premises, okay? Accepted conclusion, ayan, pero wala kang proof. Hindi siya, okay? Hindi po siya scientific, okay? Wala kang proof, okay? Wala kang ebidensya. Pero kapag sinasabi nilang hypothesis po, ayan, okay? Testable prediction, okay? Parang scientific guess, ika nga, sabi ng iba kapag hypothesis. Okay, so meron tayong theory, hypothesis, at assumption. Yung tatlong yan, lumalabas po yan sa board exam. Ayan. Shout out po kay Kai na nakatira sa Santa California. Saang place po yan, ma'am? Sir, pakihanap po ng place na yan. Sige lang. So, meron tayong assumption, hypothesis, at theory. Ulitin ko, kapag sinasabi natin assumption, easy lang siya. Kapag sinasabi natin assumption, ito yung pagbibigay natin ng answer, okay, ng conclusion, pero wala kang proof, okay, in a research contents. Wala kang sapat na ebidensya. Nag-a-assume ka lang. Okay, yan yung favorite na mga tao, mga assumera. Kasi nga magaling sila sa assumption. Next pa, meron tayong hypothesis. Okay, kapag sinasabi natin hypothesis, yes, para siyang assumption, pero this time po, ang mga ginagawa niya, ang mga ginagawa niyang medyo answer at conclusion is may pagka-scientific. Kaya hypothesis po ang tawag. Malamang sa malamang, ito yung ginagamit sa research. Okay, hypothesis po. Educated guess, sabi nila. Ayan. At last one, yung theory.
systematic explanation. Okay, may explanation ka na, alam mo yung nangyayari, may ebidensya ka kung bakit nangyayari ang mga ganito, ang tawag dyan, theory. Okay, basang tandaan na keyword, systematic explanation. Next tayo, meron tayong conceptual framework. Ayan, meron tayong conceptual framework at theoretical framework. So, isi lang naman yung dalawang yan. Naka-highlight na po yung keyword na lumalabas sa board exam, yung red na yan. Kapag sinasabi natin conceptual framework, system of concepts yan siya. Okay? Assumption and theories that supports and guides research. Okay? Locally, ayan, kapag gawa siya sa Pilipinas, or more likely kapag nakikita natin sa mga research book, dito po makikita sa conceptual frameworks yung mga variables katulad ng independent variable at dependent variables, which is, ayan, natalakay na natin kanina. Okay? Ang tawag po dyan, conceptual framework. Sabi pa nila, ayan, parang ano daw siya, parang skeleton daw siya ng research. Magkaiba po ang conceptual framework sa theoretical framework. Kasi kapag sinasabi natin theoretical framework, ito yung section na kung saan may mga theory sa loob. Ayan, ito yung mga section sa research mo na kapag i-check mo dito, nakapaloob dito yung mga theory na sumusuport sa research na pinag-aaralan mo. Okay, theoretical framework po yan. So next po tayo, lumalabas din po sa board exam ang inductive at deductive approach. Ulitin ko, inductive approach at deductive approach. Easy lang naman yan. Easy lang po ang inductive approach at deductive approach. Start po tayo sa deductive approach. Okay, start po tayo sa deductive approach. Wait lang, i-open ko yung cam ko. Okay, medyo haggard ang buhay natin today. Ayan, sige lang. Okay, so explain ko po muna yung deductive approach. Okay? Before tayo papasok sa inductive approach, focus po muna tayo sa inductive approach. A research approach that starts with a theory or hypothesis and tests it through observation or experiments. Pero para mas lalong maintindihan nyo kasi, ang deductive approach, ano siya? General to specific. Okay? Ganun na lang po yung ano natin. General to specific, deductive approach po. Yan. Kasi nga, sabi natin, general, malaki. Tapos, cut, or deduct, hanggang sa naging specific siya. Ulitin ko, general, deduct, naging specific. Kapag general to specific na po yung keyword, deductive approach na po. Yan. Okay? Na kung saan, malawakang topic. Tapos, that's the time na i-cut na po siya. Okay. Meanwhile, yung inductive approach naman po, ayan, kabaliktaran po siya ng deductive approach. Specific, okay, observe dito, okay, maraming specific na observations, tapos pinag-isa para makagawa ng isang malaking, systematic at malaking concept. That's the thing na tinatawag nilang inductive approach, okay? Maliit, pinag-isa, naging malaki, okay? For short, specific, okay, to general. Okay, ang tawag dyan, inductive approach. I hope na-gets niyo po siya. I hope na-gets niyo po siya. I-close ko na ulit ang aking camera. Sige. Okay. Sige. Na-gets po ba ang theory, hypothesis, assumption, conceptual framework, theoretical framework, inductive approach at deductive approach? Paki-heart na lang po ng react. Paki-heart react na lang po or paki-comment para mag-proceed na po tayo sa next po. Ayan, siguro hanggang 11:30 lang tayo para naman makatulog din naman kayo. Ayan, sige hanggang 11:30 tayo. Ayan. Ayan, na-gets nila. Sige. Next tayo. Ayan. So, lumalabas din sa board exam itong measures of central tendency. Ayan. Ang population. At malamang sa malamang, ayan, ang pinaka, chinat din niya sa GC, yung sample. Okay? Or yung mga sampling. Ayan, lumalabas yan sa board exam. So, meron tayong measures of central tendency, population, pati sample. Okay, start tayo dito sa measures of central tendency. Easy lang naman yan siya. Ayan, I believe alam niya na to. Mean, median, at mode. Okay, ulitin ko.
mean, median, at mode. Yan po yung measures of central tendency. So, ang ang isa sa mga funny na tanong diyan, sino daw sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa measures of central tendency? So, easy lang naman siya. Hanapin nyo lang yung mean, median, at mode. Ang hindi po, ang isang ang isang choice doon na wala naman dyan sa tatlo, syempre yun yung sagot. Kasi ang pinapaasa nyo kung sino lang dyan ang hindi kabilang sa measures of central tendency. Okay? Ang paminsan, ang hahanapin nyo dun, standard deviation. Ayan. Oo. So, mean, median, and modes, try po natin siyang i-explain. Easy lang naman kasi yan siya. Wait lang. 15 divided by 5. So, kapag sinasabi nating mean, alam niyo na po yan, average. Ulitin ko, kapag sinasabi nating mean, average po yan siya. Okay, ito yung nakikita nyo sa report card na kung saan ang grado nila is 91, 94, 93, 90, 85, 84. I-add yan siya at i-divide siya sa kung ilan man, okay, yung variable na andon or ilan man yung grade or subject na andon. Okay, i-add silang lahat, kunin yung sum, tapos i-divide kung ilan yung subjects. Ang tawag doon, average or mean. Okay, nagets mo ba? Example ng mean, ayan, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Okay, okay. Example, ang variable, ang mga ang mga numbers natin is 1, 2, 3, 4, 5. So, para makuha natin yung mean, kailangan natin siyang i-add. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So, ang sagot natin is 15. So, 15, i-divide natin siya. Ilan ba yung 1 to 5? Meron tayong 5 numbers. 15 divided by 3. Ayan, so ang mean ng 1, 2, 3, 4, and 5, ang mean niya is number 3. Okay, kasi in-add natin ang 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ayan, equals to 15. So, divided into how many numbers? Kung ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 5 yan. So, 15 divided by 5, anong sagot? 3. Ganun lang man po yun siya. Etong median naman, easy lang naman po siya. Easy lang po siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, kunin nyo lang po yung nasa middlemost po. Yung sa pinakagitna. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ano yung nasa gitna? 3. So, yan po yung median. Okay? Ang next po, mode. Frequently appearing. So, kapag sinasabi natin 1, 1, 2, 3, 4, 5, ang mode doon is number 1. Kasi nga, siya yung nakadalawa na lumabas. Example, another example. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 5. So, nakatatlo po lumabas ang number 3. So, ang mode po doon is 3. Ganun lang po ka-easy ang mean, median, at mode. Ayan. Diyan lang po muna tayo mag-focus sa mean, median, and mode. So, next po, ayan, sa research, lumalabas din po itong population, pati sample. Okay? Ilagay ko na lang po muna lahat. Ayan, kapag sinasabi nating population, refers to the entire group of individuals. Okay? Ganun lang po. Yan lang po ang need nyo po. Refers to the entire group of individuals. Okay? It includes all possible subjects that meet certain criteria relevant to the research question. Okay? Yung pinaka-keyword dyan, entire group of population or entire group of individual. Example. Okay? Example, social studies major, okay, na under sa GC natin, 53. Okay, 53 kayo. Ayan, yun yung population. Pero ang sample, subset of a population. Yan yung keyword natin. Paano ba natin malaman? Ito po yung parang example, 53 kayo sa GC natin. Yung sample, maybe magiging 10 lang kayo, magiging 15 lang kayo, na kayo magre-represent sa buong population. Okay? Ito yung subset lang, okay? Kumbaga, parte ng population na magre-represent sa kanilang lahat. Ang tawag po dyan, sample. Okay? Kaya yung keyword natin dyan, subset of the population selected for the study. Okay? Ulitin ko. Kapag population ng keyword sa board exam, entire group of individuals. Okay? Kapag
sample, subset of the population selected for the study. Pero, ayan, malamang sa malamang, hindi lang po dyan natatapos. Okay? Ang problema natin, lalo na sa board exam. Kasi nga, ina-ask po sa board exam ang types of sampling. Ayan na. Ang pinaka-favorite ninyong lahat. Ayan, ang types of sampling. So, meron tayong maraming sampling. Ayan, more than 10 po ang types of sampling. Pero, ayan, magfo-focus lang po tayo sa mga lumalabas sa board exam. Okay, magfo-focus tayo sa lumalabas sa board exam. So, meron tayong random sampling. Ayan. Systematic sampling. Stratified sampling. Convenience sampling. Judgmental sampling, pati snowball sampling. So, yung 6 na po, ayan, yung 6 po yung kailangan nating matandaan muna. Okay, yung 6 po yung kailangan nating matandaan muna. Okay, dito po sa random sampling, pinakaisip po yan sa lahat. Every member of the population has an equal chance of being selected. Say for instance, yung nasa GC natin, meron tayong 51 na social studies major. Okay, meron tayong 51 na estudyante, okay, sa GC na Social Studies major. So ang lahat ng nasa GC, kukunin ko po ang pangalan ninyo lahat at ilalagay ko po sa isang fishbowl or sa isang bowl at ilalagay ko yung pangalan ninyo. Okay, after that po, bubunot ako ng mga pangalan. Sabi ko, 10 lang out of 50 yung kailangan ko as respondent. So, ang ginamit ko po doon is random sampling. Kasi ang ginawa ko, kinuha ko lahat ng pangalan ninyo, nilagay ko sa bowl, ayan, at nung andun na po ang lahat ng pangalan nyo sa bowl, that's the time na bubunot ako. Ang tawag po dyan, random sampling. Para siyang bunot-bunot. Ano yung tawag dyan? Basta, andyan yung pangalan ninyong lahat, tapos bunot-bunot lang ako kung sino yung lucky na makukuha. Ang tawag dyan, random sampling. So, ganun din po sa research. Paminsan po, ayan, ilalagay po nila ang pangalan ng mga ng population, okay, ang lahat ng nasasakupan, okay, ang lahat ng population ay ilalagay nila sa isang bowl or sa kung saan man yan ilalagay. After that, pipili po sila, okay, ng lucky. Ayan, ng lucky or ng mga possible na papasok sa sample nila. Ganon po ang ibig sabihin ng random sampling. Next po, systematic sampling. Itong systematic sampling, para siyang random sampling, pero may pagka-systematic lang. Okay, members are selected at regular interval from a list of or sequence. So, open ko muna yung i-open ko muna yung cam ko. Ayan, para mas lalo niyong maintindihan. Okay, kung kanina, ayan, na sabi natin na kapag random sampling, ito ay tumutukoy sa parang fair siya na ilalagay ang pangalan sa bowl at after that, that's the time na magbunot-bunot. Dito sa systematic sampling, parang ganun lang siya pero may pagka-systematic talaga. Okay, paano? Paano siya naging systematic? Kasi nga, ayan, example, buong population, okay, buong 50 na estudyante sa GC natin, ayan, social studies major sa GC natin, isusulat ko po ang lahat ng pangalan ninyo sa paper, okay, 1 to 51, okay, 1 to 51. So, magiging systematic sampling siya kapag sinabi ko, kukuha ako ng sample, okay, kukuha ako ng sample ng nasa interval of 5. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, isi-circle ko kung sino man ang nasa number 5, be it Saida o Casa. Example, si Saida o Casa yung nasa number 5. Okay, therefore, isa na siya sa mga, isa na siya sa mga respondent ko. Okay, isa sa mga sample na nakuha ko. Okay, 5. So, bibilang na naman ko ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sa number 10, sabihin na natin si Ma'am Najifa Ascali. Okay, si Ma'am Najifa Ascali yung nasa number 10, kukunin ko na naman siya. So, pabalik na naman. 10, papunta 15, 1, 2, 3, 4, 5. Example, ang andoon si Ma'am Ann. Okay, tapos 1, 2, 3, 4, 5, baka andoon si Ma'am Jalmaida. Okay, so parang ganun siya. Systematic po yung approach. Okay, ang tawag naman doon is systematic sampling. Okay, ulitin natin, random sampling. Andyan ang lahat ng pangalan sa bowl. Okay, tapos
bunot-bunot lang. Okay? Kaya ang lahat ng tao ay may equal opportunity na mabunot. Systematic sampling naman po, ayan, ito yung para siyang bunot-bunot lang pero systematic po. Ayan, may interval kung kailan mo kukunin yung tao or not. Next po, stratified sampling. Okay? Parang systematic sampling lang siya, pero medyo may pagka-formal. Kasi ngayon, i-divide mo siya into strata. Example, okay? Example, yung sa, ang example natin kanina, yung mga 50 student ko sa loob ng GC. 50 social studies student na sa loob ng GC. So, before ako kukuha ng aking sample, ayan, i-divide ko kayo, okay, into strata. Kapag sinasabi ng strata, sabihin na natin, i-divide ko ang boys sa girls. So, may dalawang ano na ako, may boys, may girls. So, nung na-divide ko na kayo into 2 strata or kaya siya stratified, nung na-divide ko na siya into 2, ayan, that's the time na ika-count ko na naman kayo parang systematic. 1, 2, 3 hanggang 20, 1, 2, 3 hanggang 20. Tapos pipili na naman ako, okay, systematically. Ang tawag dyan, stratified sampling. Okay, ang tawag dyan, stratified sampling. Okay, nagets po ba ang 1, 2, at 3? Okay, mag-react na lang po ng heart if ever nagets na po para makaproceed tayo sa convenience sampling, judgmental sampling, at snowball sampling. Ayan. Sige, sige. So, proceed tayo. Ayan, convenience sampling, judgmental sampling, at snowball sampling. So, easy lang naman po itong convenience sampling, judgmental, at snowball. So, start po tayo sa convenience sampling. Ayan. Members are selected based on their availability and proximity to the researcher. So, ano ba yung example nito? Anong example nito? Okay? Kapag, di ba, familiar tayo sa mga, sa mga nursing students. Familiar tayo sa mga nursing students. May mga instances talaga na third year sila, okay, nag-RLE talaga sila. Kapag sinasabi na nag-RLE, lumalabas talaga sila ng university, ng mga colleges nila, at pumupunta sila sa mga hospital upang mag-duty. Okay, so doon tayo mag-focus, So, say for instance, researcher kayo, at ang respondent ninyo is yung mga nurses, ayan, malamang sa malamang, kung sila yung respondent ninyo, mahihirapan kayo na hanapin sila, okay, sa school. Okay, kasi nga, nag-RLE sila. So, that's the time na pwede natin gamitin yung convenience sampling. So, ano ba itong convenience sampling? Kung sino lang po yung available, okay, kung sino lang po yung available sa ating, okay, para sumagot as a respondent sa ating research, sila na lang po. Okay? Basta, okay, kasama pa rin sila sa pinag-aaralan ninyo. Okay? O yung binibigyan nyo ng research o yung pinag-i-studyhan ninyo. Say for instance, ang pinag-i-studyhan nyo is mga nurses. So, malamang busy sila lahat. Kung sino yung free at handang sagutin ang lahat, handang magbigay ng data na kailangan ninyo, sila na lang. Okay? Kasi nga, sila lang yung free. Sila yung available. Ang tawag dyan, convenience sampling. Next tayo, judgmental sampling. Lumalabas din to sa board exam. So, paano ba itong judgmental sampling? Okay? Kung ang topic mo, ayan, okay, prevalence of teenage pregnancy, okay, prevalence of teenage pregnancy among blah, 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 ayan, in Southern Mindanao, malamang sa malamang, okay, yung hahanapin mong respondent, yung mga teen na nabuntis. Hindi ka na pupunta sa mga drug addict. Hindi ka na pupunta sa mga kulelat ang utak. Kasi nga, doon pa lang sa research mo, ayan, nagbigay ka na kung sino yung scope. Okay? Kung ano yung limitation or ano yung scope. Doon ka sa mga early nanganak. Okay? Prevalence. So, hanap ka ng mga early nanganak as your respondent. Next po, snowball sampling. Okay? Paano ba itong snowball sampling na to? Easy lang po siya. Okay? Existing study subjects recruit future subjects from their acquaintances, often used for hard-to-reach population. Okay? Magbibigay po ako ng example. Ano ba yung example natin? Say for instance, ayan,
ang research mo is pinag-aaralan mo, ayan, ang mga OFW, ayan, na kauuwi galing India. Okay, kauuwi from India. Malamang sa malamang, hindi mo kilala kung sino yung mga OFW na galing India. Pero ang ginawa mo, ayan, ang ginawa mo, inalam mo kung kailan uuwi yung mga OFW from India. Okay, kaya ang ginawa mo, nag-abang ka sa airport. Okay? Nag-abang ka sa airport. At nung exact time na ng pag-uwi ng mga ng mga OFW from India, ayan, inabangan mo, may nakita kang isang tao. Sabi mo, from India ka, OFW ka from India, at sinabi ng yes po, I am, blah, blah, blah. So, nag-start na yung research, nag-start na yung pag-question mo sa kanya, pag-interview and everything. After that, inas mo siya. May kilala ka po ba na kasama mo na from OFW din from India? Sabi ng respondent mo, yes po, siya po. Okay? Nagganon siya. May kilala po ako siya. So, after mo sa kanya, pumunta ka sa iba. Ayan, nung nasa iba ka, turo na naman siya hanggang sa isang dot lang po, lumalaki yung respondent, dumarami yung respondent, kaya para siyang snowball. Kasi nga, lumalaki po dahil lang sa isang respondent na nakuha ninyo. Okay, ang tawag po doon, snowball sampling. Ayan, nagets po ba? Ayan, paki-comment na kung nagets po yung types of sampling. Ayan, i-check ko po sa Facebook. Ayan, kung nagets po yung 6 types of snowball, 6 types of sampling. Ayan. Ay, shout out kay Almukir Bayrul, anong pinagagawa mo dito? LPT na to eh. Ayan, sige. Ayan, very good. Nagets po nila yung types of sampling. So, meron tayong random, systematic sampling, stratified sampling, convenient sampling, judgmental sampling, snowball sampling. Ayan. So, that's it. Ayan, yan po yung mga muna natin for now. Ayan, yan lang po muna na yung mga concept na kailangan nating matutunan for now. So, hanggang 11:30 lang tayo. Hanggang 11:30 p.m. lang tayo para makatulog din naman yung mga iba nating kumare dyan. Pero, so, sa loob siguro ng 6 minutes, try muna nating sumagot ng mga tanong na anchored sa social studies, research in social studies. Try na lang, paki-comment na lang kung gusto nyo itong i-answer. What is the fundamental basis for data gathered in the science of sociology, biology, and physics? Okay, belief ba yan? Observation ba yan? Logic or wisdom? I believe, ayan, sa mga estudyante ko na nasa GC natin, alam niyo na po yung sagot dyan. Okay? Sociology, science, biology, science, physics, science, kailangan systematic. So, anong isasagot dyan? A, B, C, or D? Yes, very good, very good. Yes po, yes po. Wala na pong ibang sagot, wala na ring explanation na dapat i-explain dito kasi masyadong self-explanatory na po. Okay? Kapag science na po yan, may kinalaman na po sa siyensya, may kinalaman na po. Ayan, kailangan sistematiko. Okay? Kailangan sistematiko siya at hindi tayo naniniwala sa sabi-sabi lang. Kailangan nakikita ng ating dalawang mata. Kaya ang isasagot dyan ay observation. Observation po. Okay? Hindi po kaya ng wisdom, hindi po kaya ng logic at paniniwala lang ang biology, okay, ang physics at sociology. Kaya ang isasagot natin dyan ay observation. Next tayo, number 2.
The systematic explanation of observed phenomena drawn from social manifestation in social life is, okay, nasabi na natin ito kanina, systematic explanation. Okay, ang keyword natin systematic. Okay, systematic explanation of observed phenomena drawn from social manifestation in social life is, yes, very good, very good. Ang sagot po ay theory. Ang sagot po, theory. Letter B po. Okay, theory po ang sagot dyan. Letter B. Ano ba itong assumption? Kapag sinasabi natin assumption, ito yung nagbibigay tayo ng sagot, nagbibigay tayo ng conclusion, pero wala tayong sapat na ebidensya. Assumption. Kapag hypothesis naman, ito yung sinasabi nilang educated guess. Etong truth, malayo naman yan kasi wala naman tayong na-topic na truth kanina. Kaya, theory po tayo. Very good po, very good po. Next tayo. Okay, next tayo. In scientific research, how is empirical truth achieved by an induction story? Induction, inquiry. Okay, kanina na-topic ko yung inductive pati deductive. Okay, so paano to? Deductive, malaki. Okay, chinap-chap, naging maliit. So, paano naman kapag inductive? Kabaliktaran nun. So, saan yan siya? Letter A ba? Letter B ba? Letter C or letter D? Siyempre, ang una nating aalisin dyan, ayan, letter A. Wala namang ganyang sa inductive inquiry, di ba? Hindi naman mag-overstate ng data. Masamang-masama ang mag-overstate ng data. So, meron tayong letter B, letter C, at letter D. Okay, validating theoretical assumption. Sure kayo, inductive approach yan. Mag-validate? Hindi. Okay, so meron tayong letter C at letter D. Diba sinabi ko, kapag deductive, general to specific. Kapag inductive naman, kabaliktaran ng deductive approach, ayan, specific to general. Kaya malamang sa malamang, ang isasagot natin ay letter D, by generalizing theory from data. Okay, generalizing theory from data. Isang maliit na data, okay, data dito, data dyan, data sa left, data sa right. Ipag-generalize nyo siya, gawin nyo siyang malaki, kaya specific muna siya, naging malaki. Okay, specific to general. Kaya letter D po ang isasagot natin dito. Next po tayo. What aspects of inquiry is not related to ethical conduct of research? Okay, easy lang naman po siya. Okay, ethical conduct. Alam naman natin siguro kapag research, kailangan may ethics din siyang kasama. Okay? So, check nyo na lang kung may kinalaman siya sa ethics. Security of participants, ethics ba yan? Respect of confidentiality, ethics ba yan? Ayan. Voluntary participation by respondent, ethics ba yan? Letter D, limitation in research scope, ethics ba yan? So, saan dyan ang hindi? Okay? Walang kinalaman sa ethical conduct in research. A ba? B ba? C or D? Ayan. Siyempre, ang letter C, voluntary participation, ayan, ethical conduct po yan siya. Okay? So, meron tayong A, B, at D. Respect of confidentiality, malamang sa malamang kapag gumagawa tayo ng research, ayan, hindi natin pinagsasabi kung sino yung mga respondents natin. Kasi nga, kailangan anonymous sila, kailangan hindi malamang, kailangan confidential po yung ginagawa natin, confidential din. Kay malay natin, it's either nakakasama sa kanila or nakabubuti or magpuput sa kanila ng harm yung ginawa nyo yung research. Kaya mas maganda na confidential. So, meron tayong letter A at letter D. Nakita ko po na ang sagot ng iba ay letter A, ang sagot naman iba ng letter D. Pero ang isa po dyan ay yung tamang sagot, which is letter D. Kasi nga, ang limitation ng research ko po, wala po siyang kinalaman sa ethical conduct. Okay? Ang security ng participants, ayan, may kinalaman siya sa ethics pa rin. Gaya ng A at B, parang magkapatid ang letter A at letter B.
Kaya nga confidential ang pangalan niya para may security siya. Kaya magkapatid po yung letter A at letter B, kaya hindi sila dapat ang isasagot natin. Ang isasagot natin dyan ay letter D, limitation in research scope. Okay, last one. Okay, last one question. Ayan, then itry natin i-continue bukas. Okay, pero research pa rin tayo bukas. So, maybe like 9:30 or 10 ang live natin. Ayan, kasi yan lang yung time na free tayo. Ayan. Pero anyway, si-announce ko lang sa GC if magla-live tayo ulit or not. What is the primary goal of action research in social studies? Ano daw yung primary goal of action research in social studies? A, B, C, or D? I believe kahit hindi po kayo nag-review, masasagot at masasagot niyo po ang tanong na yan. Yes. Kasi easy lamang po siya. Yes, very good. Ang sagot po dyan ay, yes, it's a letter D. It's a letter D po. Ayan. So, ayan, maraming salamat po. Ayan. Sa pag-watch ng ating live ngayong gabi, kahit na medyo natagalan tayo. Ayan, sorry na rin. Ayan, kung ngayon lang tayo nakapag-live, kahit matagal na akong nakapagsabi sa inyo na magla-live tayo. Ayan, ngayon lang talaga yung free time natin. Ayan, maraming salamat sa mga andyan. Ayan, sa mga nanonood din sa live na hindi kasama sa GC, ayan, thank you rin po sa pag-watch, ayan. So, try natin mag-live ulit bukas or sa makalawa kung kailan tayo free. Ayan, okay, magala, free ang live natin. Free ang live natin. Ayan, sige. Thank you for watching. Meron ko piyangan, brother?